Huwag mo nang ulit-ulitin sa tenga ko mga pangyayari ng araw na yon. Ng mga oras na yon, ilang sandali nang patay si inay sa harapan mo. Pero bakit hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko hinawakan si inay ng araw na yon? Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagpapakita ng magandang impluensya ng isang ama upang maprotektahan ang kanyang pamilya? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosita sa ating dunang sa kanyang panahon. Buwisit na ulam to! Buwisit na bahay talaga ito! Buwisit! Ito! Ano na naman bang problema mo at pinagdidiskitahan mo ng init ng ulo, pati pagkain? Hindi ka ba kinikilabutan? Pati kanin tinatapon mo? Wala ka bang alam iluto kundi paksiw na isda? Pati hinig ako, amoy paksiw na eh! Kung ginagamit mo lang na dahilan yung paksiw na isda para gumawa ng gulo, pasensya ka na. Pero hindi kita papatulan. Masasayang lang ang laway ko dahil hindi naman ako mananalo sa mga bulok mong katwiran. Oh, saan ka pupunta? Nagugutom ako, ipagluto mo ako ng kalderetang baka! Hoy! Magbalik ka rito! Rosita! Minsan, kuya, nakakapagod na rin unawain yung mga walang dahilang pagwawala rito sa bahay ni Itay. Naaawa nga ako kay Nay dahil siyang sumasalo sa mga galit ni Itay. Masyadong mapaganap. Hindi naman nagbibigay ng pera samantalang ang lakas kumita sa diskarte niya. Kung bakit naman kasi, habang tumatanda si Itay, lalo nagiging masama ang mga kostumbre. Kahit nga tayo, hirap na siyang pakisamahan. Malakas kasing impluwensya sa kanya ng mga taong nakakasalamuha niya sa labas. Kung anong isulso sa kanya, ginagawa niya. Di nga sana balik kung para sa kabutihan lang itinuturo sa kanya. Ganun ba kahina ang Itay? At wala siyang sariling disposisyon, kuya? Yan kasi ang obserbasyon ko sa kanya. Ang hindi pa maganda, dinadala pa niya hanggang dito sa bahay yung mga baluktot na katwirang nasasagap niya sa mga kainuman niya. Kursunada mo pala si Roxy. Bakit hindi mo papilan? Bibigay ka agad sa'yo yun. Lalo na kapag nalamang malakas ang diskarte mo sa buy and sell ng mga second hand na mga piyesa ng truck. Panay din kasi sulip sa akin pag kumakain ako sa kantin nyo ni Grete. May malabang. Binibuild up ka na rin sa kanya ni Grete. Alam na niyang maibibigay mo mga kakapritsyo niya. Kaya nagpaparamdam na sa'yo. Pag nagkataon, magpinsan pa ang siyota natin, ha, kuya? Tuhog, kumbaga. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, Sixto. Kaya lahat ng putahe, tikman na natin. Kahit bawal, no, kuya? Ito lagi ang tandaan mo, ha, Sixto. Walang bawal-bawal sa taong gustong lumigaya. Kahit pabawal na kaligayahan yun. Hoy! Kayong dalawa! Mabuti na sa lubong ko kayo. Halika kayo. Sumama kayo sa bahay. May ipagagawa ako sa inyo magkapatid. Achievement test po namin sa online class namin mamaya Kaya hinahabol ko po oras, Chalagring. Ako po, may online experiment kami gagawin sa science. Kaya bumili po ako ng mga test tube na gagamitin. Ay, nako! Huwag niyo
akong bigyan ng kung ano-anong alibay. Kung hindi ay susumbong ko kayo sa tatay nyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo gulpihin pag uwi nyo ng bahay. Nasaan na ang mga batang yun? Malapit nang magsimula ang online class nila. Hindi pa rin nagsisiuwi ngayon. Ano ba yan? Yung mga cellphone nila. Nandun at pareho palang nakacharge sa tabi ng laptop nilang nakabukas. Manny, halika, buhatin mo isa-isa yung 5 sakong panambak na ito. Tambak mo doon sa flooring na banyo para kapag dumating yung magtatrabaho, sisimentohan na lamang niya agad yung flooring. Oh, hindi ho ako pwedeng magbuhat ng mabigat, Chalagring. Anong hindi pwede? Dahil yun ang sabi ng nanay mo, ganon. Alam mo, hayang nanay mo, tinuturuan ka ng katamaran eh. Ella, paliwanag mo ka kay Chalagring. Chalagring, totoo naman po yung sinasabi niya eh. Hindi po talaga po pwede magbuhat ng mabigat si kuya. Isa ka pa eh! Natuto ka rin ng katamaran sa nanay mo, no? Halika, doon ka sa kusina. Tulungan mo ako sa niluluto ko merienda. Para sa mga trabahador na bebentahan ko mamaya. Halika na! Talaga palang hindi mo binibigyan si Rosita sa kinikita mo sa pagbubayan siya ng mga lumang piyesa ng truck at Sixto. Sa mga bisyo ko lang, kulang pa ito kinikita ko eh. Lalo na ngayong hawa ko na si Roxy. Nakasama na sa mga ginagastosan ko. Sa bagay, yung mga asawa, dapat talagang hindi pinamimihasa sa pera para matuto silang dumiskarte para sa sarili nila. Total, ang papel na lang nila sa buhay natin, ipagluto tayo at ipaglaba. Kaya nga si Rosita, kapag humihingi sa akin ng pera, binabato ko na lang ng pambili ng sabong panlaba. Manny! Ay, naku, Diyos ko! Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong dugo sa puwitan? Nay, ayaw pong minto ng pagdurugo ng almoranas ko Ha? eh. Naku! Natatakot na po ako. Ella! Ella, halika muna dito! Ay! Ang kuya mo, kailangan dalhin natin sa ospital! Ay, Diyos ko! Ang kuya! Dali! Tumawag ka na ng tricycle sa labas. Kailangan maisugod natin sa pinakamalapit na ospital ang kuya mo! Opo, Nay! Bakit ba kung sinisisi mo sa pagsumpong ng sakit ni Manny? Si Ate Lagring ang nag-uutos sa kanya para buhatin ang 5 sako ng panambak. Kung di ba naman talaga tangay ang anak mo, di sana sinabi na sa tiyang niya na may almurana siya. Ay, sinasabi na nga ni Ella, pero pinuputol agad ni Ate Lagring yung mga sasabihin nila. Hindi sila pinakikinggan. Wala naman ng problema, di ba? Nabigyan na ng gamot na pampampat ng dugo si Manny. Ano pa ang sinusumbat mo sa akin? Hanggang kailan niyo ako gagantihan ng mga kapatid mo sa kasalanang hindi ko ginawa? Hanggang kailan niyo ibibintang sa akin ang pagkamatay ng inay ninyo? Pero sana lang, huwag namang idamay ng mga kapatid mo sa galit nila ang mga anak ko. Di ba sinabi ko na siya kahit kailan, wag na wag mong babanggitin ang pagkamatay ni inay? Naroon ka ng araw na yon, Sixto. Ikaw ang nagpainom sa kanya ng tubig sa pamamagitan ng tubong nakakabit sa ilong ni inay. Kitang-kita mo nang dire-diretsong maagos sa may paanan niya yung tubig na ipinainom mo. Nang hawakan mo ang kanyang pulso, hindi na tumitibok. Huwag mo nang ulit-ulitin ang mga pangyayari ng araw na yon. Ng mga oras na yon, ilang sandali nang patay si inay sa harapan mo. Pero hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko inawakan si inay ng araw na yon. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal.
alam ko, ng mga panahong yun, sinusundo naman talaga ni Rosita ang nurse sa health center na nagpapakain kay inay sa pamamagitan ng tube feeding. Kinukwento sa akin ng nurse lahat. Ayaw pakialaman ni Rosita pagpapakain kay inay dahil kung magkamali nga naman siya ng proseso, maaaring ikamatay yun ni inay. Bakit pinaniwala mo kung namatay si inay? Dahil sa maling pagpapakain ni Rosita sa tubo? Dahil yun ang paraan ko para makawala sa sumbat ang konsensya. Sa ginawa kong pagtanggi para alagaan si inay nung nabubuhay pa siya. Naghanap ako ng masisisi sa pamamagitan ni Rosita. Sa kanya ko ibinato ang lahat para hindi niyo makita ang aking mga pagkukulang bilang nakatatanda niyong kapatid. Kung ganon, ang laki pala ng kasalanan natin kay Rosita. Tinuruan natin si Sixto na kamuhian siya. Pati mga anak nila idinamay natin sa galit na wala naman palang batayan sa simula pa lang. Bakit naman kasi? Batid ko ang totoo pero pilit ko pa rin pinanindigan ng isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Lahat ng sakit at paghihirap ng loob na gusto niyong ipadana sa akin, kaya kong tanggapin. Pero wag lang sa mga anak ko, Sixto. Kung wala kang pangarap na magkaroon sila ng maayos at magandang buhay sa hinaharap, ako yun ang pinapangarap ko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng kapatawaran sa inyo ng mga bata, Rosita. Siguro, simulan mo sa sarili mong pagpapatawad sa iyong mga pagkukulang. Hindi naman kami madamot ng mga anak mo sa pagpapatawad. Noon pa man, wala kaming hinihintay kundi ang madama ang iyong kalinga at pagmamahal. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago at umunlad bilang isang panghabang buhay na proseso. Lahat tayo ay nagkakasala at kailangang magsisi dahil ito ang inilaang paraan sa atin upang lumaya sa ating mga kasalanan sa kanyang panahon. Nalagsigala Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Music and Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon, Almina. Nakikita mo ito? Patalim! Halika. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Likas sa tao ang mangako. Subalit hanggang saan at hanggang kailan ang mga ito na mapanghahawakan? Mga giliw naming tagapakinig, narito po
ang naging karanasan ni Almina sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayos na po kaya ang pagkakaluto ko sa morcon, inay? Abay, oo, Almina. Tinikman ko na yan kanina. Sigurado ka ba na darating si Ronel ngayong wedding anniversary niya? Opo, itay. Tiniyak po niya sa akin yun. Kaya nga naghanda ako eh. Ba't wala pa siya? Oo nga. Eh, bakit nga ba? Sabi mo kanina sa akin, maaga siya darating. Eh baka naman po may dinaanan lang. Ay, sandali lang po. May tumatawag sa cellphone ko. Baka si Ronel ito? Hello? Ito nga po. Bakit po? Ano po? Napalaban si na Ronel? Kumusta na po asawa ko? Ano po lagay niya? Ano po nangyari, sir? Bakit po napalaban ang asawa ko? Pinayagan na po siyang umuwi, hindi ba? Pauwi na talaga siya. Kasabay ng iba niyang mga kasama. Kaso, nasa lubong nila mga rebelde. Binaril sila, kaya lumaban sila. Diyos ko. Marami namatay. Pero ang bangkay ni Ronel, di namin nakita. Ano po? Nasaan ang asawa ko? Posibleng binihag at pinatay siya ng mga rebelde. Hindi. Hindi patay ang asawa ko. Hindi maaari mamatay si Ronel. Mrs. Nangako siya hindi niya ako iiwan. Almina, nakikiramay ako sa nangyari. Pwede ba huwag kang makiramay, Glenn? Hindi patay ang asawa ko. Pero namatay ang mga kasama niya. Pero hindi nakuha ang bangkay niya sa lugar ng labanan. Oh, Kaya hindi siya patay. nasan siya? Bakit hindi siya bumalik sa'yo? Alam kong may dahilan kaya hindi siya nakabalik. Baka binihag siya ng mga rebelde. Kung binihag si Ronel, malamang papatayin din siya ng mga yon. Kaya hindi na siya makakabalik pa sa inyo ng anak mo. Tama na! Bakit kapag ganyan magsalita? Sa halip na palakasin mo loob ko, lalo mo pa ako pinanghihina. Sorry, Almina. Nagpapakatotoo lang ako. Ayokong umasa ka sa isang bagay na lalo ka lang masasaktan. Umalis ka na, Glenn. Pero Almina... Umalis ka na! Ayoko na marinig pa ang mga sasabihin mo! Concha, nasilip ko natutulog na mag-isang apo natin sa salid nila. Pupunta ako si Junior mamaya pagkatapos nitong ginagawa ko, Pidjong. At nasa si Almina? Ay, hindi ko pala nabanggit sa'yo. Ngayon ang simula niya sa kanyang trabahong papasukan. Magtatrabaho na siya? Ay, yun ang gusto ng anak natin, na maitaguyod ang ating apo. Nako. Kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi niya sasapitin ang mabiyuda na maaga. Taong to, oo. Hindi pa naman patay ang manugang natin. At tiyak na papatayan din si Ronel ng mga bumihag sa kanya. Kaya nga ang anak natin, batang-batang biyuda. Dapat hindi si Ronel ang pinili niya. Dapat si Glenn na lang. Sa bagay, ngayon wala na si Ronel, may pagkakataon na si Glenn. Pidjong, huwag ka naman ganyan. Alam mong mahal ang anak natin si Ronel. At naging mabuting asawa din naman sa ating anak. Ang dapat, ipanalangin natin na makaligtas siya upang maging maligayang muli ang ating anak. Oh, nagdala ka na naman ng pasalubong, Glenn. Sabi ko naman sa'yo hindi ka na dapat nanliligaw pa sa akin.
May asawa't anak na ako. Anak lang ang meron ka, Almina. Wala ka ng asawa. Umaasa pa rin akong buhay siya. Pero bakit 1 taon na, pero wala pa rin siya? Ikaw na rin ang nagsabi, mahal ka niya. Kung buhay pa yun, tiyak na matagal ka na niyang binalikan. Glenn, Kaya kalimutan mo na siya. Wala na si Ronel. Saka mo na lang ibaling ang iyong damdamin. Concha, gabi na, wala pa si Almina. Sabi niya sa akin kanina, may overtime siya. Kaya gagabihin daw ng gusto. Halos isubsub na niya ang ulo niya sa trabaho. Ang gusto ni Almina ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating apo. Kung tinatanggap na niya si Glenn, hindi na niya kailangan magpakahirap pa. Hindi nga siya mahal ng ating anak. Ano magagawa mo? O paano nga? Ayaw niyang kalimutan si Ronel. Ay, Naniniwala pa rin siya sa pangako nito na hindi siya iiwan. Patay na nga yung tao. ay Pidjong, naku, naaawa ako sa ating anak ko. Dapat tulungan mo kung kumbinsihin siya na tanggapin na si Glenn para hindi na siya nahihirapan pa. Kinabi na ako ng gusto. Kaya yan, madalang nang dumadaang tricycle. Kumusta, Almina? Ay! Glenn! Ito naman, ginulat mo ko Halika, ihatid na kita. Ayun ang tricycle ko. Hindi, wag na. Kakahiya naman sa'yo. May darating pa namang tricycle. Alam mo, ang hirap sa'yo. Sobra kang pag-ipot. Ha? Dapat nga hindi ka ganyan eh. Dahil may anak ka na. Aba, hindi ko sinabi siligawan mo ko, ha? Matagal ko na nga sinabi sa'yo, iba na lang ang gustuhin mo eh. Kaso nga, ikaw ang gusto ko eh. Pero ang arte mo, Ay, nako, mabuti pa, maglakad na lang ako. Huwag mo na ako sabayan. hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon. Nakikita mo ito? Patalim. Patalim nga. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Sige, gawin mo. Ba, Bakit akala mo natatakot ako? Mabuti nga mamatay na rin ako para magkasama na rin kami ng asawa ko. Albina! Gawin mo na, Glenn! Patayin mo na ako! Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa sumama sa isang lalaking hindi ko naman mahal! Nakapagsibak na po ako ng kahoy, Nanamusang. Abay, salamat, Anton. Napakasipag mo talaga. Wala nang kupkupin kita. Nabawasan ng malaki ang aking hirap. Kulang pa nga po mga ginagawa ko kung itutumba sa pagliligtas na ginawa niyo sa akin. Kung hindi niyo po ako tinulungan nung makita niyo akong walang malay, malamang ho, patay na ako. Naawa ako sa'yo nung makita kong kailangan mo ng tulong. Kaya nga ginawa ko ang lahat para ikaw ay matulungan. Kasi kahawig mo yung anak kong matagal nang namatay. Kaya nga ang tinawag ko sa iyong pangalan Anton. Teka, maiba ako. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maalala ang iyong tunay na pangalan at ang iyong pinagmulan? Hindi pa po Oh, malamang ang nangyari sa iyo yun yung tinatawag nilang amnesia. Magaputok ng baril. Oo nga. Malamang naglalaban na naman ang mga rebelde at militar. Nanamusang. Militar. Naalala ko na. Isa akong sundalo. Ha? Ay, ano pa? Ano pang naalala mo? Anong pangalan mo? Isipin mo, dali. Hindi ko maalala. Ha? Nanamusang. Ang ulo ko.
Sumasakit. Huwag mo na ko mag-isip. Tama na, mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Huwag ka muna mag-isip. Ay, Anton! Gising ka na pala. Nagluto ako ng lugaw. Halika, kumain tayo. Anton? Hindi po Anton ang pangalan ko. Ako po si Ronel. Naalala mo na ang iyong pangalan. O itaga saan ka? Sabihin mo. At bakit nung matagpuan kita may tama ka lang bala? Isa po akong sundalo. At may pamilya po ako sa Maynila. Ay, tiyak. Labis ng pag-aalala nila sa iyo. Nanamosang pakiusap po. Ah, Tulungan ninyo ako. Kailangan makaluwas kaagad ako ng Maynila. Diyos ko. Halos 2 taon na po. Wala kaming balita sa asawa ko. Hindi ko po alam kung buhay pa nga ba siya o wala na. Pilit kong pinangahawakan ng pangako niya na hindi niya ako iiwan. Pero nasaan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Kung buhay pa siya. Almina? Asawa ko? Si... Ronel! Ronel, ikaw nga! Almina? Ronel! Ronel! Salamat sa Diyos, nagbalik ka na. Ang tagal kong naghintay. Naniwalang buhay ka. At hindi nga ako nagkamali. Binalik ako ng Diyos sa iyo, mahal ko. Ano nangyari? Bakit hindi ka nakita ng mga sabaklolo sa inyo? Nang tambangan kami ng mga rebelde at nakita kong patay na ang mga kasama ko, nagkunwari akong patay na rin upang iwanan kami ng mga kalaban. At nang wala na sila, gumapang ako. Sinikap kong makaalis sa lugar dahil takot na rin ako na baka bumalik pa sila. At sa pagmamadali ko makatakas, nahulog ako sa isang bangin at tumama ang ulo ko sa isang malaking bato. Nakita ako ng isang matandang babae na walang malay, malapit sa kanyang bahay. Tinulungan niya ako at ginamot. Siya si Nana Mosang. Nanay Mosang? Oo. Kaso nang magising ako, nagkaroon ako ng amnesia. At kailan lang bumalik ang aking alaala. Salamat na lang. Bumalik na ang alaala mo. Oo, Almina. At ngayon, makakasama ko na uli kayo ng ating anak. Dinirinig niya ang tumatawag ng tapat. At ang kalungkutan nito'y hindi niya pinagluluwat. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Saan ka ba galing? Hinanap ko ni Angeline dito kahapon. Wala po siya sa kanila nung dumating ako roon. Oo nga.
may tinapos daw siyang trabaho sa opisina nila. At nang matapos yun, naalala ka niya. Kaya dumalaw siya rito. Eh, wala ka naman. Saan ka ba nagpunta? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hindi na mabilang ang mga kamaliang nagagawa ng tao kapag lango sa alak. Ngunit marami pa rin ang hindi umiiwas dito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Donna sa ating dulang sa kanyang panahon. Donna? Oh, bakit? Ba't ka umiiyak? Oo nga. Mula nang dumating ka kanina galing sa pamamasyal yun ng nobyo mo, ganyan ka na. At si Reden, hindi man lamang siya tumuloy nang ihatid ka. Nag-away ba kayo, anak? Hindi mabuti ang ganyan, Donna. Lalo na at malapit na kayong ikasal. Itay, Oh, Inay, wala na pong magaganap na kasalan. Ha? Ano? Hindi na matutuloy ang kasal niyo? bakit? Naipamigay na natin lahat ng imbitasyon. Bakit ba? Ano bang dahilan? Anak, sabihin mo sa amin. Kasi natuklasan ko, dalawa pala kaming nobyo ni Reden. At ang masakit pa, nabuntis niya yung isa. Kaya pala ilang araw siyang hindi nakapunta rito. Dahil Dahil, ano, Donna? pinakasalan niya yun. Pinilit daw siya ng mga magulang ng babae na pakasalan na yung anak nilang buntis. Oh, Diyos ko! Ang walang yung lalaking yun. Ipinahiya tayo. Napakasakit po, Itay. Ang sakit-sakit! Magandang hapon po, Aling Felisa, Mang Carding. Magandang hapon din, Angeline. Abay, wala rito ang kaibigan mo. Ay, umalis po si Donna? Oo, pupuntahan ka raw. At, yayayaing mamasyal. Naku, galing po ako sa bahay ng boss ko eh. Naalala ko nga po siya, kaya naisipan kong dalawin. Pinayagan namin siya kahit malapit ng gumabi dahil sa inyo naman ang punta niya. Gusto namin malibang siya. Alam mo naman ang nangyari sa kanya, di ba? Opo. Sige po, uuwi na po ako. Baka sakaling abutan ko pa po siya doon. Ay, siya, sige. Sana nga ay magkita kayo. Hey, miss. Mag-isa ka yatang umiinom. Wala akong kasama eh. Pwede mag-isa. Ang ibig kong sabihin, bakit? Wala nga akong makasama. Okay lang ba? Dito na ako umupo sa table mo? Anyway, wala rin naman akong kasama. Hindi na tuloy yung kausap ko. Tsaka, delikado sa babaeng katulad mo na uminom dito nang walang kasama. Bahala ka. Hindi naman sa akin doon. Mas maganda ka pala kapag gumingiti ka. Kayo talagang mga lalaki. Ang tamis niyong magbola. Kami naman mga tangang babae, nagpapabola. Uy, hindi ako bulero. Tsaka wag mong tawaging tanga ang sarili mo. Hindi bagay sa'yo. Ano? Talaga lang ah. Oo. Totoo ang sinasabi ko, Donna. Talagang hindi bagay sa'yo maging tanga. Dahil maganda ka. Mukha kang matalino. Hindi ba sabi mo, gusto mo ako samahan? O di uminom ka
na rin. Okay. Mabuti nga para masabi mo sa akin ang problema mo. Nararamdaman ko, may problema ka. Tama ba ako? Uy, magaling ka rin palang manghula. Magaling ka rin kayang magpalimot ng problema? Oh, Donna, bakit ngayon ka lang? Magdamag kang hindi umuwi Nag-alala kami ng tatay mo. Pasensya na muna, Nay. Abay, saan ka ba galing? Hinanap ka ni Angeline dito kahapon. Wala naman siya sa kanila nung dumating ako. Oo nga. May tinapos daw siyang trabaho sa opisina nila. At nang matapos yun, naalala ka niya. Kaya dumalaw siya rito. Wala ka naman. Saan ka ba nagpunta, ha? Dun sa isa ko rin pong kaibigan. Napasarap kasi yung kwentuhan namin gabi na. Doon na ako pinatulog. Sana naman sa susunod, anak, mag-text ka o kaya tumawag. Nang hindi naman kami mag-alala na sobra. Aba, hindi kami nakatulog magdamag sa kaiisip sa'yo. Sorry no, Nay. Hindi na po mauulit yun. Okay, sige. Maiwan na kita. Gagawin pa ako sa kusina. Ang laki mong tanga, Donna. Ang tanga-tanga mo talaga. Best friend! Salamat naman at hindi mo ako in-Indian, ha? Itong birthday celebration ko. Siyempre naman, Angeline. Best friend yata kita. Sub-sub ka naman kasi sa trabaho, Pero minsan lang itong birthday mo. Tsaka, ayoko din naman na Angeline may birthday ko, no? Ay, pakikilala ko nga pala sa'yo itong gwapo kong kaibigan. Donna, si Oliver. Oliver, si Donna. Best friend ko. Masaya akong makilala ka doon, ha? Same here, Oliver. Mabuti na lang. Inimbitahan mo ako ngayong birthday mo, Angeline. Isang napakagandang babaeng nakilala ko. Bolero ka pala. Hindi, nagsasabi ko ng totoo, Donna. Talagang hindi marunong mambola yan, Donna. Best friend siya ni Kuya, kaya alam ko. Wala pang ang girlfriend yan. Masarap ang pagkaluto mo sa gulay kanina, Felicia. Ang dami kong nakain. Iba talaga pag sariwa ang gulay Kahit luto na, malinamnam pa rin. Mabutit nakabili ka ng sariwa. Dala ni Oliver ang mga iyon. Ah? Bigay niya sa atin. Ganun ba? Oo. Mabait talagang binatang yun. Matyaga at maalalahanin din. Magalang pa. Sinagot na ba siya ng anak natin? Hindi pa. Nagtataka nga ako kung bakit hindi pa mukha namang magiliw din si Donna sa binatang yun. Baka hindi pa rin niya nalilimot ang naging kabiguan niya. Maigit 1 taon na nakalilipas. Ay, tingin ko naman. Matagal na niyang natanggap yun. Masigla na siya at focus na sa kanyang trabaho. Ano kaya ang dahilan? At hindi pa niya tinatanggap ang pag-ibig ni... Anak, may problema ka ba? Oo. Wala. Ano naman po magiging problema ko? Kasi malalim na ang gabi pero gising ka pa. Nanonood po ako ng TV. Donna, kanina pa nag-sign off ang channel na pinanonood mo. Tingnan mo. Ay, oo nga no. Hindi ko napansin ay. Kasi nga may problema ka. Ano ba yun, anak? Tungkol ba kay Oliver? Opo. Huhulaan ko. Mahal mo pa rin siya. Pero atubili kang tanggapin siya. Tama po kayo. Bakit? Anong pumipigil sa'yo?
Natatakot kasi ako, Nay. Dahil sa isang pagkakamaling nagawa ko. Mahigit 1 taon ng nakaraan. Ano yun? Anak, sabihin mo. Anong pagkakamali yun? Nay, Sabihin mo sa akin. Pang sa ganon, mapayuhang kita. Makakatulong din ang pagtatapat mo upang gumaan ang kalooban mo. pero Nay, sana kapag sinabi ko, huwag kayong magalit sa akin. Ang tagal namang dumating ng nililigawan mo. Baka hindi ka nasisiputin. Parating na yon. Na-late lang dahil may meeting sila sa office. Ganun ba? Oliver, O yun, ayun na siya, Gerald. Ah, I'm sorry ha. Napaghintay kita ng matagal. It's okay. Napaghintay kita ng matagal. It's okay daw ito, eh. Kasama ko nga pala itong kaibigan ko, si Gerald. Gerald, ang pinakamagandang babae sa buhay ko, si Donna. Donna? Ikaw? Oh, magkakilala kayo? Oo, Oliver. Nakilala ko na siya noon. Oh, Donna! Donna, hoy! Bakit bigla siyang umalis? Bakit? Bakit ba nakita pa kita? Naalala ko lang yung malaking kahihiyan na gawa ko. Nakakahiya talaga. Kaibigan pa pala siya ni Oliver. Donna? Ikaw na naman. Bakit sinundan mo pa ako dito sa bahay namin? Huwag kang magalit. Kailangan natin mag-usap. Ano pa pag-uusapan natin? Kasama ko si Oliver. Kausap niyang parents mo. Donna, I'm sorry. Iniwan kita sa bahay ng tita ko nung gabing lasing na lasing ka. Iniwan kita na walang paliwanag. Natakot kasi ako na baka magsumbong ka sa parents mo. At pati ako madamay sa problema mo. Pero kung iniisip mo may nangyari sa atin, wala akong masamang ginawa sa'yo. Katunayan, siguro naman naaalala mo pa. Walang nabago sa suot mong damit nang magising ka. Mapapatunayan yan ng tita ko, nag-asikaso sa'yo. Gerald? Donna, hindi kita pinagsamantalahan nung lasing ka. Dahil hindi ako masamang tao. Instead, dinala kita sa bahay ng tita ko para matulungan niya ako. Ibig mo sabihin, talagang walang nangyari sa atin? Talagang wala. Concern lang ako sa'yo kaya sinamahan kita nung gabing yon. May takot ako sa Diyos, Donna. Hindi ko gagawin ang alam kong ikagagalit niya sa akin. Ay, salamat, Gerald. Maraming salamat. Anak, nakahain na. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Sabayan mo na kami maghapunan ng nanay mo. Opo, Tay, Nay. O ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Ay, Nay. Magaan na po ang kalooban ko. Wala na po yung matagal ng takot na nararamdaman ko. Dahil alam mo na ang totoong nangyari, anak. Kaya mainam na rin. Nagkita kayong muli ni Gerald. At salamat din na siya ang nakatagpo mo ng gabing yon. Hindi ka napahamak. Oo nga po, tama po kayong dalawa. Kung nabigo man ako at nanghina, hindi naman po niloob ng Diyos na ako ay mapahamak. Kaya dapat talaga
Maging maingat ang isang tao at hindi nagpapakalango sa alak. Sa ating mga kahinaan, nariyan siya upang tayo'y alalayan. Kaya sa halip na sirain ang buhay, marapat na sa kanya tumawag at lalong magtiwala sapagkat siya'y tunay na maaasahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kapag nakita kita sa araw ng kasal mo, magiging maligaya na rin ako. Kahit nasa labas lang ako ng simbahan. Basta matanaw lang kita. Hindi mangyayaring ilusyon ninyong yan. Dahil ngayon din, sa ayaw niyo sa gusto, ihahatid ko kayo sa leprosarium. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Pagtanggap, pagharap at pagpapatuloy sa buhay. Kusa nga bang pagpapalaya ang mga ito ng mga bigat na dinadala natin sa ating dibdib? Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Lyra sa ating dunang sa kanyang panahon. Ito na po ang huling pagdalaw ko sa inyo dito sa leprosarium, Tay. Hindi ko inaasahang iyan lang sasabihin mo sa akin sa pag-uusap natin ito, anak. Alam kong magiging masakit po sa inyong hindi na natin magiging pagkikita. Pero yun pong makabubuti sa mga panig natin, Tay. Kalimutan niyo na ako. At kalilimutan ko na rin kayo. Lyra, anak. Hayaan niyo na ako magkaroon ng buhay na nakahiwalay sa buhay ninyo, Tay. Kung kalilimutan na natin ang isa't isa, pareho na tayo makakalaya sa mga pangamba. Dad, kumusta? Eto, masayang-masaya nang matanggap ang text mo na ikakasal ka na. Sa wakas, mapapanatag na rin ako dahil lalagay na sa tahimik ang anak kong mahusay na arkitekto. At dahil nalalapit na ang araw ng kasal ko, kaya magpalakas ka, Dad. Gusto kong sa araw na yon, naroon ka rin sa harap ng altar at gwapong-gwapong naka-Amerikana. Oh, seryoso ka ba? Kailangan ba talagang naroon ako? Well, kung buhay ang mami, kayong dalawang gusto kong naroon sa kasal ko. Pero kung mo dalawa na lang tayong natitirang nagmamahalan dito sa mundo, it's a must, Daddy. Kailangan mong dumalo sa kasal ko. Luis! Ay,
Luis, oras na ng pag-inom natin ng gamot. Tayo na sa loob. Para saan pa ba ang pag-inom ko ng mga gamot, Beata? Mababago pa ba lang mga gamot na yan ang naging paglayo sa akin ng aking anak? Ang mga gamot para sa pagaling mo. Kailangan pa rin ng mga iyon ng katawan mo. Kaya tara na sa loob. Lumilipas na ang oras ng pag-inom natin ng mga gamot. Napakasakit. Nadudurog ang puso ko sa tuwing sumasagi sa isip mong hindi na ako dadalawin dito ni Lira. Oo, tao ka, oo. Aaring nung huling araw na pumunta siya rito, yun ang nararamdaman niya. Pero hindi siya rin matitiis ng iyong anak, Luis. Naniniwala ako. Dadalhin at dadalhin siya pabalik ng kanyang mga paarito. Lira, halika dali, lumapit ka dito. Tingnan mo yung nasa balita. May mga leper na tumakas mula sa leprosarium. Ay, Diyos ko. Sa leprosarium na kinaruroanan ni Itay, doon sila nagsitakas, Melay. Ay, teka. Yung matandang lalaking nadaanan ng kamera, si Mang Luis, oh! Oo nga. Si Itay! Ayon sa news, nag-ipon-ipon daw sila sa isang university belt sa Manila. Kailangan puntahan ko si Itay doon. Kailangan maibalik ko siya sa leprosarium. Sa ayaw niya sa gusto, ibabalik ko siya sa lugar na yun. Alam niyo bang binigyan niyo ako ng malaking problema sa ginawa niya pagtaka sa leprosarium? Ano pa kasi iniisip niyong gawin dito sa labas? Magpapakalat-kalat kayo dito. Hindi niyo ba alam nalilikhala kayo ng takot sa mga tao? Gusto ko lang kasing makita ka sa araw ng kasal mo, anak. Pinag-usapan na natin ang lahat tungkol sa mga pagitan natin. Bakit ayaw niyo pa rin intindihin yun, Itay? Kapag nakita kita sa araw ng kasal mo, magiging maligaya na rin ako. Kahit nasa labas lang ako ng simbahan, basta matanaw lang kita. Hindi mangyayaring ilusyon yung yan. Dahil ngayon din, sa ayaw niyo at sa gusto, ihahatid ko kayo sa leprosarium. Hi, Melay. Tinatawagan ko si Lira sa cellphone niya pero hindi sumasagot eh. Kaya naisip kong daanan na lang siya rito. Ngayon kasi kami final na makikipagsara sa venue ng aming kasal. And just the same, dadaanan na rin namin yung para sa catering services for final tasting. Kanina pa siya umalis. Dala yung kotse niya, Walter. Ha? Hindi nga rin siya sumasagot sa mga text ko. Kaya hindi ko alam kung anong oras siya uuwi. Kaya plaka ko, hindi ko namataan ang kotse niya sa garahe. Pero hindi mo ba alam kung saan siya pumunta? Mahalaga kasing mga lakad namin ngayong araw na ito eh. Hindi rin kasi kami nagkausap bago siya umalis. Yun nga, hindi rin siya sumasagot sa mga text at tawag ko. O sige, alis na ako. Sisikapin ko pa rin siya makontak. Baka naman may bigla ang business seminar na dinaluhan. Kaya hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hayaan mo, kapag nakontak ko rin siya, sasabihin ko na nanggaling ka dito. Okay. Sige, I'm sorry, Walter. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yong sa leprosarium nagpunta si Lira. Hindi mo dapat malaman ang lahat. Luis, tanggapin na natin na ang lugar na ito ang ating mundo. Dito, makapamumuhay tayo ng panatag. Malalayo tayo sa panganib ng diskriminasyon. Diskriminasyon maging sa sariling kadugo.
Ang ituring akong isang buhay na patay. Minsan, inililigaw lang ang tao ng mga mali niyang nararamdaman, Luis. Pero sa huli, maaantig pa rin ang kalooban. Salamat sa pagiging mapagmalasakit mo. Hindi lang sa akin, kundi sa mga pasyenteng nandito sa pasilidad nito. Malaking tulong ang pag-alalay mo sa aming mga damdamin, Beata. Walter, anak! Dad, mukhang gumaganda ng kalusugan at pangangatawan mo rito ah. Oh, siyempre. Ikaw na nga may sabi, kailangan maging fit and healthy ako sa araw ng kasal mo. Oo. Idinaan ko rito yung isusuot mo para sa kasal ko. Para maisukat mo rin. Ba, sige. Akin na yung kahon para maisukat ko ng lahat ng mga nasa loob niyan. Ba, parang kotse ni Lera yung mabilis na lumabas sa compound ng leprosarium. Anong ginawa ni Lera dito? Bakit siya nagpunta rito? At sinong pinuntahan niya rito? Ang ganitong sitwasyon ang kinatatakutan kong dumating. Kaya inilihim ko sa iyong lahat, Walter. Natatakot akong layuan mo ko. Sakaling malaman mong tungkol sa sakit ni Itay. Kaya mas minarapat mong sabihin sa akin matagal nang patay ang iyong ama, Lera. Dahil kung sinabi ko sa iyong buhay pa siya, tiyak na hahanapin mo pa siya sa akin, Walter. Tatanungin mo ko ng mga katanungang hindi ko alam kung saan ko hahagilapin ang mga kasagutan. Kung paano ko sasagutin. Hindi lang naman ikaw ang naglihim sa pagitan ng relasyon natin. Anong ibig mong sabihin, Walter? Kung bakit ako nasa leprosarium din ang araw na yon, same facility rin na ginagamot si Daddy. Pero wala akong planong ilihim sa'yo ng permanente ang lahat. In fact, sorpresa ang magiging pagdalo niya sa ating kasal. Nang araw na yon na nakita kita sa leprosarium, yun ang araw na inihatid ko ang mga isusuot ni Daddy para sa pagpunta niya sa ating kasal. Pero ako, napakasama akong anak, Walter. Lera, Itinatwa ko ang aking ama dahil lamang sa pansarili kong mga takot. Masyado akong naging makasarili. Walang mahalaga sa akin, kundi ang aking sarili. Napakaganda ng anak ko, Beata. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang damit pangkasal. At napakagwapo rin ng manugang mo sa suot niyang Amerikana, ha? Anak ko yata yung gwapong pinag-uusapan nyo. Kanino pa magmamana yan eh? Hindi ako tututol sa sinabi mo, kumpare. Oh, Kahit naman sa ang anggulo tingnan, litaw na litaw ang kagandahan lalaki niyo magama. ang nakatatawa sa atin, nasa iisang facility lang pala tayo. Pero hindi tayo magkakakilala kung hindi pa ikinasal ang ating mga anak. Sobrang mahihiyain kasi itong si Luis, Oscar. Abay, kung hindi ko pa pipiliting lumabas para sumali sa mga kasayahan sa pasilidad, hindi talaga lalabas ang kanyang silid. Ang mahalaga, parang iisang pamilya na rin tayo ngayon. Magdadamayan tayo sa isa't isa
pagbalik natin sa facility. Maraming salamat sa pagpapahintulot mong makadalaw ka sa araw ng kasal mo, anak. Ngayon, maligaya na akong babalik sa leprosarium. Kayo ang aking ama. Kaya karapatan ninyong masaksihan ang pinakamahalagang araw nito sa buhay ko, Tay. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko malilimutan ang araw na ito na nagkasama tayo. Lagi kong inaasam ang mga ganitong pagkakataon. Ay, Tay. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin po ninyo ko sa aking mga pagkukulang. Patawarin mo rin ako sa mga sandaling naghinanakit ako sa iyo. Pero hindi binago ng lahat ng yun ang pagmamahal ko sa iyo, anak. Wala akong hinangad palagi, kundi ang kaligayahan mo. Walang perpektong kaligayahan, lalo pat kung wala ang kapatawaran. Ang pagpapatawad ang tugon sa pagkakaroon ng isang masaya at panatag na buhay. Walang mabigat na kasalanan sa pagpapatawad sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.